Psalms 32 verse 10. Sabay-sabay po natin basahin ng malakas. Tingnan natin kung talagang gising na kayo ha. 1, 2, 3, go. The Lord's unfailing love surrounds the one who trusts Him. Ang sabi po, ang pag-ibig po ng Diyos bumabalot sa atin, yumayakap po sa atin. Ang sabi po dyan, ang pag-ibig ng Panginoon ay unfailing. Ano po ibig sabihin ng unfailing? Ang pag-ibig po ng Panginoon, kapag naranasan mo yan, hindi ka na mabubroken hearted. Sino po na broken hearted na? Sino pong nasaktan? Umibig, nasaktan. Alam mo, pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, pakitapik nga yung katabi mo, hindi ka na masasaktan. Hindi ka niya lolokohin. Hindi ka niya ipagpapalit. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya talilikuran. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon, it is always unfailing. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang Panginoon. The Lord's unfailing love surrounds the one who trusts Him. Kapatid, kaibigan, niyayakap ka ng pag-ibig ng Diyos na totoo, dalisay, hindi nagbabago. Ang pag-ibig niya kahit kailan, hindi mababawasan. Alam niyo po, ganito po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sino po naniniwala na yakap siya ng Panginoon? Ang sarap po ba ng yakap ng Diyos? Alam nyo, ayon sa isang pag-aaral, para ang mag-asawa maging mas matatag yung kanilang pagsasama, meron pong tinatawag na the benefits of 20 seconds hug. Kung may asawa po kayo, every morning o every time na nararamdaman nyo na parang nai-stress kayo, namumroblema kayo, pwede nyo po itong gawin. Ano po ba ang benefits ng 20 seconds hug? Mamaya po, magmo-model po sa atin si Jed at saka si Ara. No? Papakitaan tayo. Ano po yan? Ang sabi po, it releases oxytocin. Na po, ito po ay tinatawag na love hormone na napaka-healthy po nito. Ano pa po? It improves mood. No, kapag may andun yung pagyakap, nagiging yung pagiging pangit yung mood, nagiging moody ka, pag niyakap ka ng partner mo, naayos ka. Tama po ba yan? Totoo po ba yan? It strengthens relationships. Pinapatatag nito ang pagsasama ng mag-asawa. It boosts immune system. Even yung immune system, hindi ka nagiging sakitin. Because you are being comforted, you are being embraced by your partner. Okay, sabi ni Russell, sayang wala ako. Huwag kang mag-alala. Mamaya po may hugot yan. May kukunin natin yung spiritual meaning yan. Ano pa po ang benefits po ng yakap? It reduces stress. It also gives support to mental health. Ano po, ang ganda po niyan. Nagkakaroon ng mental health. Yung mind mo, nawawala yung mga anxieties, nawawala yung kabigatan. So, tumawag po tayo ngayon ng mag-asawa. Na po, tawagin po natin si Mr. and Mrs. Amores. Tawagin natin si Concy, Ara Loyola, tawagin din po natin si Kuya Jed. Palakpakan muna natin sila ng malakas. Unahin po muna natin si Ara. Ara, ikaw unang lumapit. Yan. Pakita mo sa kanila, sa harap nila, yung parang stress ka na muna. Pakita mo yung stress ka. Artista yan, kaya kayang-kaya niya. Mukhang stress. Yan. Stress ngayon, yakapin mo siya for 20 seconds. Okay. For 20 seconds. Bilang tayo. 1, 2, lakasan nyo. 4, 5, picturean nyo. Pakipicturean po. Pakipicturean. 9, 10, 11, 12, 13,
20. Palakpakan po natin sila. Sabi ko nga, Russell, huwag kang malungkot dahil wala man po tayo kayakap sa gabi, yakap naman po tayo ng ating Diyos. Ang sabi niya, He is our Father. He is the Father to those who are fatherless. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Psalms 91 verse 4, sabay-sabay po nating basahin mga kapatid, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Mga kapatid, ang sabi ang Diyos na parang agila, inahing agila, siya yung nag-iingat sa atin. Siya po yung nagpo-protect sa atin. Siya yung yumayakap sa atin ng kanyang bisig, ng kanyang makapangyarihang kamay. At kapag yakap ka ng Diyos, napapawi ang iyong takot. Napapawi ang lahat ng pag-aalala mo sa iyong puso. Pag yakap ka ng Diyos, nararanasan mo yung kapayapaan, yung kalakasan, yung kagalingan. At kung ito'y nararanasan mo, pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Palakpakan po natin ang Panginoon, yung malakas sa palakpak, yung pinakamalakas, yung may kasamang pagpupuri, pagpapasalamat. Hallelujah! Praise God. Thank you, Lord, sa yakap mo sa amin, O Diyos. Sabi nga po, ang pagmamahal ng Diyos, binabago tayo nito. Binabago po ang ating buhay, yung ating perspective, yung ating mga pinapaniwalaan. God's love changed us. Sino po pwedeng magsabi na binago ko ng pag-ibig ng Diyos? Binago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dati po, hindi tayo matatagpuan sa mga ganitong mga Christian gathering, lalo pag Sunday, kung saan-saan po tayo makikita. Pero kita nyo po, dahil binago tayo ng pag-ibig ng Diyos, nandito tayo sa kanyang gawain. Nagpupuri, nagpapahinga sa kanyang presensya. Can we say, praise God? Praise God. Praise God. Ano po ba ang nagaganap na pagbabago kapag ang isang tao ay nagmahal? Taas nga ang kamay ng mga nagmahal dyan. Ayun, taas, ano? Praise God. What changes occur when a person falls in love? Pakisigaw po, ano bang mga pagbabagong nagaganap kapag ang isang tao po ay natutong magmahal? Okay. Sa mga babae muna, natututong mag-ayos. Di ba? Dati hindi nag-aayos yan. Ngayon, grabe mag-ayos. Tama po. Yung mga lalaki, anong mga changes? No, anong mga changes? Naliligo na. Dati walang ligo-ligo. Ngayon, natutong maligo. Purihin ng Diyos. No, dati pag nag-aaral tayo, hindi tayo seryoso. Ngayon, siniseryoso mo na pag-aaral. Yung nagsisikap ka sa buhay. Tama po? Inaayos mo yung buhay mo. Kasi para yan sa mahal mo. Nako, malaki ang nangyayaring pagbabago sa isang tao kapag siya ay na-in love. How much more kapag tayo na-in love sa Panginoon? How much more kapag yung puso na ito tinamaan ng pag-ibig ng Diyos? Higit po yung pagbabago na nagaganap sa isang tao kapag naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi po nga po sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Umiibig po tayo, nagmamahal tayo sa Panginoon kasi tinamaan po tayo ng kanyang pag-ibig. Tinamaan tayo. Sino dito tinamaan ng pag-ibig ng Diyos? No, dati hindi tayo ganito, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinamaan tayo. Parang nagugulat ka na lang, anong nangyayari sa akin? And the Holy Spirit will speak to you, anak, in love ka lang kay Jesus Christ. Kaya, something changes happening. May pagbabagong nangyayari sa iyo. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:14, si Apostol Pablo po ang nagsalita dito, for Christ's love compels us
because we are convinced that one died for all and therefore all died. Naniniwala po tayo na Christ died for all. Binayaran ng Panginoon sa krus ang ating mga sala. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. At ang sabi dito, the love of Christ compels us. Yung pag-ibig ng Panginoon yung nagdadrive sa atin, nagmo-motivate sa atin, nagpupush po sa atin para tayo maglingkod. Kaya tayo nagkakaganito. Minsan hindi tayo naiintindihan ng tao. Minsan hindi nila naiintindihan bakit ganito tong mga Kristiyano. Anong meron sa inyo? In love tayo sa Panginoon. Amen. Kumbaga para bang minsan bumabagyo na, umuulan na, nag-church pa rin tayo. Sabihin ng mga tao, anong meron? Anong nakain nyo? Wala po. Tinamaan lang kami. Itong pusong ito, tinamaan ng pag-ibig ni Kristo. The love of Christ compels us. Kaya kami nagkakaganito. Minsan hindi nila naiintindihan, pumapalakpak tayo, nagtataas tayo ng kamay, nagpupuri tayo, sumisigaw tayo. Anong meron sa'yo? Pakisabi sa katabi, anong meron sa'yo? Anong meron sa'yo? Pakisabi po, in love ako kay Jesus. I'm in love to Christ. Amen. Amen. Pwede mo ba natin palakpakan ng Panginoon? Minsan pa, purihin natin ang Panginoon. Minsan pa, itaas natin ang papuri natin sa Kanya. 2 Corinthians 5:17, napakagandang verse na ito. Ang sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old has gone and the new has come. Sa Tagalog ang sabi, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Pakisabi nga sa kaliwa mo, makipag-isa ka na. Ano ibig sabihin makipag-isa ka kay Kristo? Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hayaan mo si Kristo maghari sa iyo. Ang sabi doon, lahat ng nakikipag-isa kay Kristo may bagong buhay. Pakisabi nga sa kanan, nakikita ko sa iyo ang bagong buhay. May bagong buhay ka. Amen! Naalala ko po, meron pong mag-asawa na lumapit sa pastor. Sabi kasi ng pastor, pag may problema kayo, lumapit lang kayo sa akin. Since ako yung nagkasal, ako yung nag-officiate ng wedding nyo, if you have some problems in the future, you can freely come to me and I will support you, I will pray for you. After 2 to 3 years ng marriage po nila, nagka-problema. Pumunta po sa office ng pastor. Alam mo, ang payo po ng pastor, simple lang para hindi magkakaproblema yung mag-asawa. Naglabas yung pastor ng bottled water. Ang sabi sa babae, anak, kunin mo itong bottled water nito. Pag nai-stress ka, inumin mo ang tubig nito but don't swallow it. Huwag mo siyang lulunukin. Hayaan mo magstay lang siya sa bibig mo. Basta pag may stress ka, inumin mo lang. Pagkatapos yung lalaki naman, binigyan po yung lalaki ng earplugs. Earplugs. Sabi ng lalaki, ano ito? Pag nai-stress ka, anak, lagay mo lang yung earplugs. Ito po nangyari po, paglipas ng ilang araw, late po yung lalaki. Hindi nagte-text, hindi nagre-reply, hindi nag-chat-chat. Sa mga ganitong pagkakataon, nai-stress po yung misis. Nai-stress. Late na naman dumating. Alam mo, nung narinig niya na papasok sa gate, nai-stress na siya. Buti na lang naalala niya yung sinabi ng pastor. Iinumin ko itong tubig, hindi ko lulunukin. So, kuha siya ng tubig, binigay ng pastor, at dumating yung asawa, late, walang paliwanag, walang nai-stress na siya, pero di po siya makapagsalita, sapagkat punong-puno ng tubig yung kanyang bibig. Ganito po ang nagiging senaryo. Araw-araw, every time nai-stress yung babae, iinom lang ng tubig. Amen po. At yung lalaki po, minsan, isang umaga, naubos na siguro yung tubig ng babae. Nagbubunga nga na naman yung asawa.
Niraratratan yung bibig parang Armalite, umagang-umaga. Siguro ubos na yung tubig. Alam mo, ginawa ng lalaki, inilagay niya po yung kanyang earplugs. Wala siyang naririnig. Nakangiti lang siya sa misis niya dahil sabi niya, alam mo, ang ganda mo, umagang-umaga, blessing ka ni Lord. I-apply ko yung power of 20 seconds hug. Alam niyo po, nawala yung stress ng babae. Nawala po yung kanyang inis sapagkat yakap siya ng asawa. Amen! Sino dito gusto earplugs? Bibigyan ko kayo mamaya. Sino gusto ng bottled water? Yeah, purihin ang Panginoon. Pakisiko yung kasama mo. Baka kailangan mo yan. Hallelujah. The love of God has the power to change us. As we end, magtatapos na po tayo, iiwanan ko lang po kayo ng mga ilang bagay na nasa katawan po natin para maalala po natin kung paano binabago ng Diyos ng kanyang pag-ibig ang ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos tunay na makapangyarihan, nagbabago ito ng buhay. Pakipadyak nga po yung ating mga paa, mas malakas, mas maganda. Hallelujah. Ang ating po mga paa ay binabago po ng Panginoon. Dati po, mabigat po ang mga paa na yan para sa gawain ng Diyos. Pag niyayaya po tayo, para bang tamad na tamad po tayo. Sino dati noon tamad na tamad? Pag niyayaya tayo sa gawain ng Diyos, para bang ang bigat-bigat ng mga paa natin. Pero kapag niyayaya tayo sa mga gawaing sanlibutan, ang bilis po natin, mas mabilis pa tayo sa alas 4. Pero salamat sa Diyos, binago ng Diyos ang ating mga paa. Ang mga paang ito, napakasipag pumunta sa gawain ng Panginoon. Ito man ay araw, ito man ay sa tanghali, ito man ay sa gabi, para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Masipag palagi para sa Panginoon. Amen! Amen! Pwede po ba natin taas ang ating mga kamay? Igaway po natin yan! Praise God! Maging ang mga kamay na ito, dati po ang kamay po natin, tikom na tikom po ito. Tikom na tikom. Ayaw po natin na nagiging pagpapala po tayo. Ayaw po natin na nagiging blessing tayo. Napakatikom ng ating kamay. Sino po dati nung araw tikom ang kamay mo? Kaya lalong walang pagpapala. Lalong walang blessing. Pero nung tinamaan ng Diyos ng kanyang pag-ibig ang ating puso, nakita niyo po, ang mga kamay po natin, nagiging daluyan ng pagpapala. Nagiging masaya po tayo pagpalain ng church, pagpalain ng gawain ng Diyos, pagpalain ng misyon, pagpalain ng mga lingkod ng Diyos. Nakita niyo po? At yung pagpapala ng Diyos, ang gaan, bumabalik po sa atin ng siksik, liglig, at maapaw. Pakitapik kayong katabi mo, God bless you. God will make you a blessing. Amen. Hindi ka lang niya pagpapalain, kundi gagamitin ka niya daluyan ng pagpapala. Praise God. Ano pa po ginagawa ng Diyos? Pakipitik nga yung ears ng katabi mo. Pati yung mga tenga na yan, binabago ng ating Panginoon. Dati po, gustong-gusto po natin marinig yung mga worldly na usapan, basta chismisan. Talaga, naghiwalay ba sila talaga? Totoo ba yan? Dati puro gusto natin marinig yung mga chismisan, yung mga usapan na sanlibutan. Pero sino pong nakakaramdam at nakakaranas ngayon na para bang mas gusto natin pakinggan ang boses ng Panginoon. Mas gusto natin ngayon pakinggan ang mga salita ng Diyos. Mas gusto natin ngayon pakinggan ang mga pagpupuri para sa Panginoon. Amen! At habang pinakikinggan natin yan, lalo po tayong tumitibay. Lalo tayong pinalalakas po ng Diyos. Can we say, praise God for that? Praise God! Maging yung ating mga mata po natin. Tingnan mo nga yung mata ng katabi mo. Mapungay.
Mulat! Dilat! Salamat sa Diyos, hindi inaantok ate. Hindi inaantok. Salamat sa Diyos. Maging ang mga matang ito, binago ng Panginoon. Dati ang nakikita ng mata natin, yung kahinaan po natin. Ang nakikita natin yung mga bagay na wala sa atin. Wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong tatay, wala akong nanay, wala akong jowa. Diba? Dati ang nakikita ng mata po natin yung mga bagay na hindi natin kaya gawin. Pero salamat sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig, binago tayo ng Panginoon. Ang nakikita na natin ngayon, hindi yung kahinaan natin, kundi ang nakikita natin yung kalakasan ng Diyos na dumadaloy sa ating mga kahinaan. Praise God. Ang nakikita natin, hindi yung kawalan po natin, kundi ang nakikita natin yung Panginoon na siyang kapunuan po natin. Amen. Amen. Ang nakikita natin ngayon, hindi yung kasalanan po natin, kundi ang nakikita natin kung paano ito hinugasan, nilinis ng dugo ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na natin nakikita yung mga limitation natin, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Hindi natin nakikita kasi galing ako sa ganito ganito kami, kawawa kami. Hindi na ganun na nakikita mo. Kundi nakikita mo na you are now a child of God. God is your Father. And you are blessed by God. Ang nakikita mo, ikaw ay anak ng Diyos at labis kang pinagpala ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hawakan po natin ang ating bibig. Ating bibig. Pati yan, binabago ng Panginoon. Dati po yung bibig po natin, napakadali nitong magsalita ng negative. Tama po, nung wala pa tayo sa Panginoon, napakadali nating magsalita ng mga curses. Napakadali nating magsalita ng mga toxic, poisonous words. Ang dali po nating magsalita ng mga bagay na hindi maganda sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, kung ano laman ng puso mo, siyang lalabas sa iyong bibig. Pero salamat sa Diyos, nilinis niya ang ating puso. Ngayon, ang bibig na ito marunong nang magpuri sa Diyos. Ngayon, ang bibig na ito, kahit nai-stress na tayo, kahit parang ang dami na nating problema, sino pong nakakaranas niyan? Yung parang may kinakailangan bayaran, may kinakailangan ponduhan, may kinakailangan tugunan, mabigat ang problema mo. Pero kahit anong bigat ng problema mo, napapansin mo ba yung bibig mo, hindi na katulad nung dati? Marunong na magpuri sa Diyos. Marunong na magpasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naalala ko po, nung si Sister Chris po, nakaraan na hospitalize siya for 5 days. Yung pong sa emergency po, nilalagyan po siya ng dextrose. Nakailang ulit po, pumuputok po yung kanyang ugat. Lumulobo po, nagsuswelling. Hindi na kaya sa kaliwa, sa kanan na po. Nakita ko po yung nurse, para bang sa takot niya, nagaham siya. Nagaham. Maya-maya ako na rin, nagaham na rin ako sa takot ko. Pero ang ham ko po ay para sa Panginoon, mga awit sa Diyos. Amen. Amen. Kahit natatakot ka, kahit nag-aalala ka, pero napapansin mo, kahit sa haming, pagpupuri sa Diyos ang lumalabas. Amen. Sino po dito ang mga tupa ni Kristo? Tanungin mo ngayon katabi mo, are you like a sheep? Tupa ka ba? Baka mamaya kambing ka, ha? Baka mamaya hindi ka tupa. Di ba ang tupa, kapag may problema ang tupa, dadalhin sa mga katayan? Di ba? Ang tupa, kapag dinadala sa palengke, pag alam niya na papatayin na siya, ano po ang sabi nila tungkol sa tupa? Hindi po nagwawala yung isang tupa. Umiiyak lang siya. Di ba ganito po tayo ngayon bilang mga tupa ni Kristo?
Pag mabigat na yung problema mo, iiyak ka na lang at sasabihin mo, Lord, sa'yo lang ako nagtitiwala. Pagagalingin mo ako, ipuprovide mo yung pangangailangan ko, yayakapin mo ako, hahawakan mo ako, sasamahan mo ako, iingatan mo ako. Purihin po ang Panginoon. Grabe yung presence ni Lord. Deserve po ng presence ni Lord yung purihin natin siya. Pasalamatan natin siya sapagkat ang presensya ng Diyos na pe-preserve po natin. Napapanatili po natin yung pananahan through our worship, through our praise. Kaya pansinin niyo po, nung hindi pa tayo Christian, pag nagsasalita tayo ng mga negative, lalong bumabaksak yung kalooban natin. But when we become a Christian, when we become a child of God, napansin niyo po, yung mga wordings po natin iba na. Pagpupuri na sa Diyos, pasasalamat na sa Diyos. Natuwa ako kay Tiyasak, sabi niya, maglilingkod ako sa Diyos. Nung sinabi ng anak ko na maglilingkod siya sa Diyos, na-feel ko yung presence ni Lord. Bumababa ang presensya ng Diyos sa ating pagpupuri. Can we say, Hallelujah! Maging po ang ating pong pag-iisip. Pakitouch nga yung mind ng katabi mo. Maging ang pag-iisip mo, kapatid. Binabago yan ng Panginoon, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal sa iyo. Dati po, kung ano-ano po iniisip natin, halos di tayo makatulog, halos di tayo makakain, kasi ang iniisip natin, yung pong ating mga utang. Ang dami nating utang. O kaya ang iniisip natin, ang dami nating pautang. Ano po iniisip nyo? Marami kayong pautang o marami kayong utang? Sabi nung isa, bot. Hallelujah. Kapatid, salamat na lang sa Diyos. Maging yung ating pag-iisip, binabago ng Panginoon. Hindi na natin iniisip yung mga problemang yan dahil alam natin kapag inisip mo yung problema na yan, walang mangyayari, magiging kabigatan mo lang yan. Ang iniisip natin ngayon, God is good, God is faithful, God is bigger than our problems. Ang iniisip natin ngayon, nothing is impossible with the Lord. The Lord will be our provider. He will provide all our needs. He is our Father in heaven. Amen? Amen? Ang iniisip natin, hawak tayo ng Diyos. Siya ang ating Ama. Sabi nga ni Jesus Christ, kung yung mga ibon na hindi natin pinapansin, hindi po sila nagtatrabaho. Tama po, hindi po sila nag-uopisina. Hindi po sila nagbebenta ng lupa. Hindi sila nagkakarinderya. Hindi sila, alam mo yun, wala silang pinapasukang trabaho. Pero sabi ni Jesus Christ, inaalagaan sila ng ating Ama. At ang sabi ni Jesus Christ, kung yung mga ibon na yon inaalagaan ng Ama, how much more ikaw? Hindi ka rin niya pababayaan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kapag tinitira ka ng dyablo sa pag-iisip mo, i-rebuke mo yan, umawit ka sa Diyos, magpuri ka sa Panginoon, manalangin ka, at magsalita ka ng pagpupuri sa Diyos. At isipin mo, think like Christ. Think like Jesus Christ. Lagi mong tatanungin, Pastor Leo, ganyan ba pag-iisip ni Kristo kapag may ganyang struggle? Pag may ganyang problema? And you are going to remind yourself. Kausapin mo sarili mo. Pakisabi nga sa katabi mo, kausapin mo sarili mo. Talk to yourself. Paalala mo sa sarili mo yung mga pangako ng Diyos. Mga salita ng Diyos. Pwede po ba yon? Amen. And last, tayo pong lahat ay tumayo. Binabago ng Panginoon yung ating mga paa, mga kamay, yung ating ears, eyes, mouth, mind, heart, and even our bodies. Binabago po ng Diyos. Pakitignan ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, ang laki na ng pinagbago mo. Dati di ka ganyan eh. Dati di ka ganyan. Pero ngayon, wow, grabe.
Pakisabi po, amazing. Amazing ka. Nakaraan, ang lungkot-lungkot mo. Nakaraan, halos ayaw mo magpa-picture. Nakaraan, parang stress na stress ka. Pero ngayon, pakisabi sa katabi mo, ang saya-saya mo na. Pinasaya ka ng Panginoon. Inassure ka ng Panginoon na hindi ka niya pababayaan, na hindi ka niya iiwan dahil anak ka niya. Mahal ka ng Diyos. Amen. Even our bodies, binago po ng Panginoon. Nung hindi pa tayo Christians, hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, we don't value our bodies. Hindi natin pinapahalagahan ang katawan po natin. Pero ngayon, na naging Christian tayo, naintindihan natin na ang ating katawan ay hindi natin pag-aari. Tama po? Binili ito ni Kristo sa krus ng malaking halaga. Ang sabi ng Biblia, hindi nyo pag-aari ang inyong katawan, yan ay pag-aari na ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Your body is now a temple of the Holy Spirit. Kaya noon dati yung katawan natin, hindi natin inaalagaan, hindi natin pinoprotect, hindi natin binabalyo. Sino po ngayon marunong na kumain ng gulay? Yan, gulay, pampahaba ng buhay. As we study the Bible, makikita mo sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, mga man of God ito, mga servants of the Lord, talagang iniingatan nila yung katawan nila. Makikita mo sa kanilang diet, yung marunong sila kumain ng gulay. Yung aking pong mahal na asawa, pinalaki ho yan ng nanay niya ng puro fried chicken. Pero salamat sa Diyos, nung kami po'y mag-asawa na, no choice po siya, natuto po siyang kumain ng gulay. At mas mahusay na ho yang kumain ng gulay sa akin, kahit sa pagluluto. No, kasarap. Sino dito marunong na kumain ng isda? Yan. Dati, di ba, nung hindi pa tayo Christian, napaka-social natin. Akala natin, anak mayaman po tayo. Akala natin, para bang pang-poor, pang-mahirap lang, pang-broke lang yung pagkain ng isda. Pero we are being educated by the Word of God that our body is His temple and we need to make this body healthy and strong. At naintindihan natin na mahalaga ang gulay, isda. Sino dito hindi na nagpupuyat ngayon? Taas ang kamay! Purihin ang Diyos. Dati noon, lagi tayo nagpupuyat. Bumabaksak tuloy ang hemoglobin. Nagiging anemic tayo. Ngayon po, purihin ang Diyos. May alarm clock. Maaga nang natutulog ang mga anak ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, congrats. No? Hindi ka na kumakain ng dilata, ng mga preservatives na pagkain. Maganda po yan. Mabuti po yan. At kapag aalagaan po natin ang ating katawan, unang-una po, ano pong pwedeng mangyari? Ang sabi ng Biblia, God is glorified. Pag inaalagaan mo ang katawan mo, pinapupurihan mo ang Diyos. Next, ano pa pwede mangyari? Hindi ka magkakasakit. Hindi ka sakitin. At kung hindi ka sakitin, naiingatan mo yung financial blessing sa iyo ni Lord. Amen. At ano pa ang pwedeng mangyari? Pakitapik ngayon sa katabi mo, long life. Hahaba buhay mo. Aabot ka ng 100, 105, 110, 115, 120. Wow, grabe. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. As I end, before I pray, meron pong mag-asawang nagbibigas po nung araw dyan sa palengke. Muntik na pong magkahiwalay. Hindi po ito chismis, ito po ay testimony. Mag-asawa po sila nagbibigas, gusto na ho nilang maghiwalay, yung side ng babae wala na hong magawa para sila maayos. Yung side ng lalaki, wala na rin pong magawa. Gusto po silang ayusin, pero gusto na ho nilang maghiwalay. Inilapit po sa akin yon, sa amin ni Sister Chris. Sabi sa amin, Pastor Leo, Sister Chris,
paki-pray naman to, gusto nang maghiwalay. Kung meron pong nanonood sa amin ngayon sa YouTube channel, gusto nyo nang maghiwalay, you can come to us and we will pray for you. To make the long story short, nasa office na po namin sila, nandun na sila sa office ng church. Ang ginawa ko po, dahil hindi sila makausap ng maayos, hindi sila nagtitinginan, ayaw magsalita, kumuha po ako ng papel, 2 papel, binigyan ko sila ng bond paper, tig-isa, 2 ballpen. Ang sabi ko sa kanila, Brad, isulat mo lahat ng nagustuhan mo sa asawa mo. Lahat isulat mo. Mrs., isulat mo lahat ng nagustuhan mo sa husband mo. Sinulat po nila. Ang dami po nilang sinulat. Sabi ko, kahit hindi nyo na nakikita, isulat nyo pa rin. At matapos po nilang isulat, pinabasa ko. Sabi ko, Brad, pakibasa. Ano nagustuhan mo sa misis mo? Unang-una, nagustuhan kita, hindi ka bungangera. Kahit anong problema natin, ang lagi mo sinasabi, mag-pray lang tayo, magtiwala tayo kay Lord. Nagustuhan ko sa iyo yung pagiging maalaga mo, hindi mo ako pinapabayaan, pinapadama mo sa akin yung pagmamahal. So habang binabasa po ng mister yon, umiiyak po yung babae. Siguro naisip niya, malaki na naging pagkukulang niya. At sabi ko, ikaw naman, misis, basahin mo. Alam mo po, nung nagbasa po yung babae, ang haba po ng papel. Napakahaba talaga. Para bang pagkakataon ko na to. At habang sinasabi niya yon, umiiyak po yung lalaki sapagkat na-realize niya na napakahaba, napakalaki, napakabigat ng kanyang mga pagkukulang. To make the long story short, yung marriage counseling na yon natapos po sa restoration, natapos sa healing. Anong lesson? Ang lesson ay simple lang. Habang inaalala nila yung pagmamahala nila, habang sinasariwa nila yung pag-ibig nila sa isa't isa, kung bakit nilang binahal ang isa't isa, na-revive yung relationship nila. I also pray, lagi mong alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung aalalahanin mo lang yung laki ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, hindi ka manlalamig, hindi ka panghihinaan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, sa mga oras na ito, we come to you with a humble heart. We just want to acknowledge, God, your love for us. Your love is great. Your love is pure. Your love is amazing. Thank you, Lord, for your eternal love. Your love is always unconditional. Panginoon, hayaan mo sa araw-araw, alalahanin po namin yung laki ng pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Na inibig mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang. Minahal mo kami, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng lahat-lahat. Napakabuti mo sa amin. At hayaan mo ang pag-ibig mong ito, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalakasan, ang maghatid sa amin sa patuloy na pagbabago para sa iyong kapurihan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.